Kaya mga kapatid, pahalagan ninyo yung pagmamahal ng Diyos para sa inyo. Huwag kayong padaig ng emotion ninyo, yung mga problema, huwag kayong padaig sa bagay na iyon. Lagi niyong tatandaan na ang Diyos ay mahal kayo. Lagi niyong iisipin, damdamin ninyo yung pag-ibig ng Diyos. Oo nga, problema lang to, pero si Kristo nag-alay ng buhay. Dinanas niya yung latay, nasugatan siya, binugbog siya, naipako pa siya sa krus. Ganong kalaking pag-ibig ng Panginoon para sa akin. Ito lang, magtataksil pa ako sa Kanya, problema lang to. Ang Panginoon tapat pa rin hanggang uli. Hindi Kanya pababayaan sa lahat ng iyong mga problema. Tutulungan ka ng ating Panginoon. Basahin natin ang aklat ng John, chapter 8, verse 39 to 47. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugon niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama. Ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa may mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Amen. Batay sa binasa nating talata sa aklat ng John chapter 8, verse 39 to 47, ang title ng ating preaching ngayon, ang dyablo ang inyong ama. Amen. Nung gabi na dumalog ang ating Panginoong Jesucristo sa mesa, nung iyon ay Last Supper na may tuturing, kasama niya ang 12. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na sa mga apostol, sabi niya, pakatandaan ninyo Kanya na isa sa inyo ay pagtataksilan ako. Yun ang naging sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung mga apostol, nagtanong-tanungan sila sa isa't isa kung sino ba yung magtataksil sa kanila. Kaya nga, ang naging sagot ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, kasi nga nagtanong ang mga apostol. Sinabi niya, siya ang tao nga abutan ko ng tinapay na aking isasawsaw, sagot ni Jesus. Kaya nga nagsawsaw nga si Jesus ng tinapay at ibinigay ito kay Judas Iscariote. Ibinigay niya ito nang matanggap na ni Judas ang tinapay. Sa kanya, doon pumasok yung si Satanas. Pumasok sa kanya si Satanas at sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kaya mga kapatid, napaka-importante na alam ninyo kung paano kayo lumalakad sa harapan ng Panginoon. Tignan nyo si Judas. Kahit na siya'y kabilang sa mga apostol, pero bakit naging instrumento siya ng demonyo? Nakakatakot yung ganung bagay na minsan iniisip natin na kahit Kristiyano tayo, ligtas na tayo, mapupunta na tayo ng impyerno. Pero hindi pala natin alam sa huling araw, tayo pala'y magtataksil din sa ating Panginoon. Hindi na natin alam na ginagamit na pala tayo ng dyablo. Nakakatakot yung gano'n na kahit ayaw mo na, hindi mo na kayang kontrolin dahil ang dyablo mismo ang kumokontrol na sa inyo. Nakakatakot yung gano'n sa huling araw. Para bang sinasabi ng ating Panginoon na kawawa kayo sa huling araw dahil hindi nyo alam na iba na pala yung kumokontrol sa inyo. Hindi na yung Holy Spirit mismo. Biruin ninyo, nagtanungan sila kung sino ba magtataksil sa Kanya. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, yung tao na pagbibigyan ko ng tinapay. Para bang ipinapakita dito ng ating Panginoon na sa kabila ng pagbibigay ko sa inyo, taksil pa rin kayo sa harapan ko. Sa kabila ng biyayang ibibigay ko sa inyo, pagtataksilan niyo pa rin ako.
Sino ang inyong ama? Sa palagay nyo, sa oras na ito, sino kaya ang Panginoon nyo sa puso nyo? Tignan nyo si Judas. Si Judas Iscariot. Masasabi ba natin na ang kanyang Panginoon ay ang ating Panginoong Jesucristo? Nung pumasok sa kanya si Satanas, wala na siyang kontrol sa sarili niya. Ang diablo na mismo nagkokontrol sa sarili niya. Kaya hindi na niya magawa ang nais niyang gusto. Tayo, ginagawa ba natin ang kagustuhan ng ating Panginoon o ginagawa na natin yung kagustuhan ni Satanas ngayon? Hindi natin maunawaan ang bagay na iyon kasi nga, hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban. Nang gabi na iyon, sinabi ng lahat sa ating Panginoong Hesus na, hindi ka namin ipagkakaila. Hindi kami magtataksil sa inyo. Hindi ka namin pagtataksilan kahit nga si Pedro Nasabi niya na, kahit buhay ko, iaalay ko para sa iyo. Hindi kita pagtataksilan. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Iaalay mo ang iyong buhay sa akin? Ang sagot niya, hindi mo ba alam na bago tumila ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Yun ang naging sagot ni Jesus sa kanya. Pero anong sagot ni Pedro? Hindi, iaalay ko ang buhay ko para sa iyo. Hindi kita pagtataksilan. Kaya anong gabi na iyon, na dinakip si Jesus, wala ni isa man sa mga nagsabi na hindi kami magtataksil sa inyo. Wala ni isa man sa kanilang natira para ipagtanggol ang Panginoong Yesus. Kahit si Pedro na nagsabi na iaalay ko ang aking buhay para sa iyo, tumakas din siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng ating Panginoon na 3 beses mo akong ikakaila. So, ano nangyari? Minsan, iniisip natin na yung pananampalataya natin ay sapat na sa harapan ng Panginoon. Pero hindi natin alam na sa mga ginagawa natin sa harapan ng Panginoon, pinagtataksilan na pala natin ang ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon patungkol kay Judas? Ano sabi niya? Ito ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Tayo, mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? Mas mabuti pa sa tao na yun, hindi na siya ipinanganak. Tayo, minsan, ikinakaila natin ang ating Panginoon. Hindi natin mapatunayan sa sarili natin na sapat na yung pananampalataya na meron tayo para hindi natin ikaila ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon? Kapag sila'y tumalikod at pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang makaakay sa pagsisisi at sa pagtalikod sa kasalanan, sapagkat muli niyang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. So tayo mga kapatid, kung tayo mismo, sinasabi natin, hindi natin ikakaila ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dito sinasabi ng ating Panginoon, kapag kayo'y tumalikod sa pananampalataya sa kabila na naranasan mo na yung mga bagay na espiritual, yun yung sinasabi ng ating Panginoon na lumalayo ka na sa presensya ng ating Panginoon. Lumalayo ka na sa pananampalataya. Lumalayo ka na sa damdamin mo sa Panginoon. So tayo mismo, sa palagay niya ba, yung mga apostol lang ang nagtaksil sa ating Panginoong Jesucristo? Tayo mismo yung nagtataksil sa ating Panginoon dahil inilalayo natin ang ating sarili. Sa gayong paraan, tayo mismo yung nagpapapako kay Jesus sa krus. Inilalantad natin muli si Kristo sa kahihiyan sa pamagitan ng paglayo natin sa Kanya, sa pamagitan ng pagtataksil natin sa Kanya, tayo mismo yung nagpapapako sa krus kay Jesus. Kung nung una si Kristo yung bumuhat sa krus, nasa unahan si Kristo. Nasa huli tayo kasi nga pinasan ni Kristo yung kasalanan na meron tayo. Pero ngayon, anong nangyayari? Si Kristo pa rin ang bumubuhat sa krus dahil sa kasalanan na meron tayo magpahanggang ngayon. Dahil sa kasalanan na ginagawa natin ng paulit-ulit, si Kristo'y paulit-ulit na ipinapako sa krus at inilalantad natin na kahiya-hiya si Kristo. Dahil sinasabi ng Biblia, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat at hindi na sila maakay pa sa pagsisisi. Kaya nga nakakatakot kapag kayo'y wala ng pakiramdam sa pananampalataya.
Hindi nyo alam na malayo na pala kayo sa presensya ng ating Panginoon. Hindi nyo alam na ipinapako na pala ninyo si Kristo. Hindi na yung mga Pariseo mismo nagpapako kay Jesus, kundi tayo na mismo. Sa panahong ito, si Kristo, ano sabi ni Jesus? Pasanin mo ang krus. Tayo dapat ang pumapasan ng krus. Bakit si Kristo ang pumapasan ng krus magpahanggang ngayon? Ipinapasan natin sa Kanya yung kasalanan na meron pa rin tayo magpahanggang ngayon. Inilalantad natin si Kristo sa kahiyan. Sa palagay nyo, hindi nyo ikinakahiya ngayon ng ating Panginoon? Kung kayo'y tumatalikod sa pananampalataya. Kaya nga, kapatid, ilang beses tayo nangako sa Panginoon na maglilingkod tayo, iaalay natin ang ating buhay. Ilang beses nyong pinangakuan ng Panginoon na magsisilbi ako. Pero ilang beses nyong inulit ang inyong pagkakasala. Ilang beses kayong gumawa ng pagtataksil sa ating Panginoon. Ang tao kapag siya'y napupuspos ng Holy Spirit, nakakapagsabi siya na, Lord, iaalay ko ang aking sarili. Maglilingkod na ako sa iyo. Kapag puspos siya ng Holy Spirit, kapag punong-puno siya ng kasiyahan, kagalakan sa puso niya, nasasabi niya yung pangako niya sa harapan ng ating Panginoon. Nakakapagbigay siya ng pangako. Pero, tapat ka pa kaya sa Panginoon? Kung ikaw ay daranas ng mga maraming pagsubok, tapat ka pa kaya sa pangako mo kung ikaw ay daranas ng matinding mga pagsubok? Tapat ka pa kaya sa iyong ministry? Tapat ka pa kaya sa pagbibigay sa Panginoon? Tapat ka pa kaya sa paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon kung bibigyan ka niya ng malaking pagsubok sa buhay mo? Hanggang sa ikaw ay malugmok sa problema, tapat ka pa kaya sa pangako mo na ibinigay sa ating Panginoon? Katulad ng mga apostol, nangako sila na hindi nila ikakaila si Jesus, pero sa bandang huli, nung dumating na sila sa punto ng pagsubok na yon, naging tapat ba sila? Hindi. Tayo, pag masaya tayo, paspos tayo ng Holy Spirit, nakakapagbigay tayo ng pangako sa ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang mangangako. Kung mangangako ka, dapat tuparin mo ito. Kaya mga kapatid, kung tayo'y mangangako sa harapan ng ating Panginoon, gawin nyo iyan. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, nagiging taksil tayo sa harapan ng ating Panginoon. Anong sinasabi ng Biblia? Ang ama ninyo ay ang dyablo. Dahil nung una, ang ama ninyo, ang Panginoon, ginagawa ninyo yung tungkulin ninyo sa harapan ng Panginoon. Pero dahil hindi nyo na ginagawa yung dating kayo na tinawag ng Panginoon, wala na kayo sa pagiging mainit. Sino ngayon ang sinusunod ninyo? Sino ang inyong ama ngayon? Kaya tanungin ninyo ang inyong sarili, sino ba yung ama ko na ngayon? Ang dyablo ba o ang Panginoon? Sinusunod ko pa rin ba ang kalooban ng Panginoon o ang dyablo na mismo yung sinusunod ko? Gaya na sinabi ni Satanas, patungkol kay Job, sasambahan ka pa kaya niya ni Job kung alisin sa iyo, kung aalisin sa kanya yung lahat ng bagay. Ano sabi niya? Pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? O hindi ba natin tatanggapin kung bigyan tayo ng pagdurusa? Dalawa yun, pagpapala at pagdurusa. Kaya nga kung aalisin sa atin yung mga pagpapalan na iyon, magiging tapat kaya tayo sa ating Panginoon? Di ba dapat tanggapin na tayo'y dumanas din ng pagdurusa katulad ng dinanas ng ating Panginoong Jesucristo para tayo maligtas? Paano tayo maliligtas kung hindi tayo daranas ng mga pagdurusa? Sabi ng ating Panginoon, pasanin mo ang krus. Pero, magpahanggang ngayon kaya pasan mo pa ba ang krus? O si Kristo nang pumapasan sa krus? Dahil sa iyong mga kasalanan na paulit-ulit. Dapat tayo ang pumapasan sa krus na yan. Dapat nakikita ng Panginoon yung katapatan na pagiging tapat natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon, kung titingnan ninyo, gaano kaya katapat ang ating Panginoon? Alam niyo kung gaano katapat ang Panginoon para sa atin? Ang ating Panginoong Jesucristo, sino ba tayo para pag-alayan niya ng buhay? Tayo isang mga makasalanan na nilikha lamang sa alabok. Pero ginawa na iyon ng ating Panginoon, ipinadama ng ating Panginoon yung pagmamahal niya para sa atin. Ito'y kagandahang loob na ipinakita. Nang tayo'y namumuhay pa sa kasalanan. Namumuhay tayo na malayo sa Panginoon. Kaya ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y namumuhay sa sanlibutan. Kaya nga sabi ng Roma chapter 5 verse 6, sapagkat nang tayo'y mahina pa,
Namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Tayo yun. Namatay si Kristo para sa atin na mga makasalanan. Kaya, nang gabi na dakpin si Jesus, hindi siya umiyak. Hindi siya umimik, hindi siya nagreklamo, wala siyang imik. Tinanggap niya lahat ng mga pag-alipusta ng mga tao. Tinanggap niya yung pambubugbog. Kung iisipin ninyo, 33 years old lang si Jesus. Sa panahon natin ito, kasing edad lang natin siya, mga bata pa si Jesus. Tinanggap niya lahat ng latay. Yun ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lahat ng yun, yung pambubugbog sa kanya, pangdudura ng mga tao, lahat ng yun, tinanggap niya na walang imik, walang pagrereklamo. Ito'y para sa atin ng mga makasalanan. Ginawa iyon ng Panginoon para maligtas tayo. Pero nare-realize ba natin? Na-appreciate ba natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin? Nagtaksil ba si Jesus para sa atin? Ginawa niya iyon, pinasa niya hanggang sa maipako siya sa krus. Hindi siya sumuko kasi nga nais niya natuparin ang kalooban ng Ama. Ginawa niya iyon para matupad yung pangako ng Panginoon na tayo mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo, nangangako tayo sa Panginoon, pero tinutupad ba natin iyon? Pag dumaranas na tayo ng problema, ayaw na natin, umaatras na tayo. Kapag puspos tayo ng Holy Spirit, nangangako tayo ulit sa Panginoon. Pero kapag nandyan na yung problema, sinisisi natin ang Panginoon. Paulit-ulit yung pagtataksil na ginagawa natin sa ating Panginoon. Hindi natin na-appreciate yung ginawang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Yung bawat latay na tinanggap niya, yun yung parusa na sana dapat tayo. Pero sa bawat latay na ginawa sa Kanya, yun yung pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, na-appreciate nyo ba ang ating Panginoong Jesucristo? Nararamdaman nyo ba sa puso nyo yung buhay na inialay niya para sa atin? Namatay si Kristo para sa atin. Pero kung mamuhay tayo, parang wala lang. Parang wala sa puso natin yung damdamin na yung ginawa sa Kanya ng mga tao para lamang may tawid yung pangako na yun na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa Pilipos chapter 2 verse 6 to 8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Subalit, sa halip, sabi niya, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ginawa iyon ng Panginoon. Anak siya ng Diyos, pero nagpakumbaba si Kristo para sa atin. Ito'y kahit sa kamatayan sa krus, hinubad niya yung pagiging makadiyos niya. Ginawa iyon ng ating Panginoon para lang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kahit na siya anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Si Kristo man, natutunan niya. Yung tunay na kahulugan ng pagsunod ay pagtitiis. Matiisin ba tayo? Matiisin ba tayo sa mga problema na ating dinadanas ngayon? Kung tayo subukin ng Panginoon, matiisin ba tayo? Kung si Kristo nga'y natutunan niya na sumunod at maging matiisin, tayo pa kaya? Dapat magtiis tayo. Maging tapat kayo hanggang huli. Maging tapat kayo, pasanin niyo lagi ang krus. Huwag niyong bibitawan ng krus na pasanin niyo. Ramdam ninyo sa puso ninyo kung nasa inyo ang krus ni Kristo. O binitawan niyo na dahil hindi niyo na maramdaman sa puso niyo ang presensya ng Holy Spirit. Kahit gusto niyong gawin ang mga bagay na nais niyong gawin para kay Kristo, hindi niyo na magawa. Dahil ang nagkokontrol sa inyo ay ang dyablo na. Anong ginawa ni Jesus? Ano sabi niya kay Judas? Gawin mo na ang gusto mo. Gawin. So anong ginagawa natin ngayon? Ginagawa na natin ang gusto natin gawin. Pinabayaan ka ng Panginoong Jesucristo dahil alam niya sa puso mo. Si Satanas ang nasa puso mo. Hindi na si Kristo ang nasa puso mo. Kaya ano sabi ni Jesus? Gawin mo na ang nais mong gawin. Pero ano sabi ng Panginoon sa huling araw?
Pero tandaan ninyo, hahatulan ko kayo batay sa inyong mga gawa. Kaya nga, kahabag-habag yung tao na iyon. Sana hindi na siya ipinanganak pa. Kaya isipin niyo mabuti kung sino ba sa puso niyo ngayon yung nagkukontrol sa buhay ninyo. Ang Holy Spirit pa ba? O ang diablo na mismo nagkukontrol sa buhay niyo kaya hindi niyo na magawa ang nais niyo gawin sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ginawa ng Panginoon ang pagtitiis niya sa lahat ng yun. Dahil naging tapat siya hanggang kamatayan sa krus. Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ginawa ng Panginoon na mag-alay siya ng buhay hanggang kamatayan para lang mabayaran ang ating mga pagkakasala. Ginawa iyon ng ating Panginoon dahil si Kristo mismo yung pangako ng Diyos para sa atin. Ang pangako ng Diyos na tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Na si Kristo ay mag-aalay ng buhay para sa atin. Kaya mga kapatid, 2,000 years ago, ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito. Nag-alay siya ng kanyang buhay para lang tayo matubos sa ating mga pagkakasala. Ginawa iyon ng Panginoon upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay maligtas. Kaya nga sinasabi niya sa John 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoon, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Ang kailangan mo na lang gawin ay sumampalataya ka. Para sa huling araw, hindi ka mapahamak. Ginawa iyon ng Panginoon upang sa gayon, matupad niya ang pangako niya para sa iyo na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nang sa gayon, hindi mapawalang sa isay yung dugo at buhay na inialay ni Kristo. Kaya mga kapatid, pahalagan ninyo yung pagmamahal ng Diyos para sa inyo. Huwag kayong padaig ng emotion ninyo, yung mga problema, huwag kayong padaig sa bagay na iyon. Lagi niyong tatandaan na ang Diyos ay mahal kayo. Lagi niyong iisipin, damdamin ninyo yung pag-ibig ng Diyos. Oo nga, problema lang to, pero si Kristo nag-alay ng buhay, dinanas niya yung latay, nasugatan siya, binugbog siya, naipako pa siya sa krus. Ganong kalaking pag-ibig ng Panginoon para sa akin. Ito lang, magtataksil pa ako sa Kanya, problema lang to. Ang Panginoon tapat pa rin hanggang huli. Hindi Kanya pababayaan sa lahat ng iyong mga problema. Tutulungan ka ng ating Panginoon. Ang Diyos mismo ang tutulong sa iyo. Kaya kapatid, kung tunay mong tinanggap sa puso mo si Kristo, kung tunay mong mahal ang Panginoon, dapat alam mo sa puso mo kung sino nagkokontrol sa iyo. Kaya, kung tunay mong mahal ang Panginoon, pakinggan mo yung salita niya. Pakinggan mo yung panawagan ng Panginoon sa iyo. Minsan lang sa isang linggo, dumating yung pagsamba natin. Pero bakit hindi mo maibigay sa Panginoon ang pagsamba na iyon? Hindi mo maibigay yung 100% na pagsamba sa Kanya. Minsan ka lang magpuri sa Panginoon, hindi mo pa siya mapurihan ng tama. Minsan ka lang sumamba pero hindi ka pa nakikinig ng preaching. Hindi pa tumatanim sa puso mo ang salita ng Panginoon. Minsan lang sa isang linggo, ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Bakit hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon? Bakit hindi mo pinapakinggan yung salita ng ating Panginoon? Minsan lang ibigay ng Panginoon ito. Bakit hindi ka pa makaiyak at makapaghingi ng tawad sa iyong mga kasalanan? Uuwi ka na hindi pinatawad sa iyong mga kasalanan. Uuwi ka na wala ka man lang naramdaman sa puso mo. Ni hindi man kumirot sa puso mo ang salitang ipinahayag. Minsan lang sa isang linggo na ibinibigay yan. Kung tunay mong tinanggap si Kristo, kung tunay mo mahal ang ating Panginoon, dapat sana yung salita niya ay nasa puso mo na. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoon ay nangungusap lagi sa iyo. Na sa pamagitan ng preaching, buksan mo ang iyong puso. Pakinggan mo yung tunay na tinig ng Holy Spirit sa iyo. Kung tunay ka may pananampalataya kay Jesus, i-accept mo sa puso mo ang salita ng ipinapahayag ko ngayon. Dahil ang salitang ipinapahayag ko ngayon ay salitang nagbibigay buhay. Kaya tanggapin mo. Pero paano kung sa pagdalo mo, sapat na sa iyo na makadalo ka lang? Sapat na sa iyo na ikaw ay makapag-ministry? Sapat na sa iyo na ikaw ay makapagbigay? Kaya nga sa oras ng preaching, hindi seryoso sa pakikinig. May mga tao na nagsiselfone na habang nakikinig ng preaching,
Dahil boring sila. Wala sa puso nila ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yung iba naman tulog. Natutulog na sila sa oras ng preaching. Kaya kanina si pastor nabubisit. Dahil tulog sila. Minsan lang sa isang linggo na gawin nyo ito. Pero bakit hindi natin maibigay yung the best na pagsamba natin sa Panginoon? Kung ang Panginoon buong buhay niya, ibinigay niya para sa atin. Para lang hindi ka mapunta ng impyerno. Sa Kanya, oras lang ibinibigay natin sa Kanya. Pero hindi natin maibigay yung tamang pagsamba sa harapan ng Panginoon. Sa palagay nyo, hindi kayo nagtataksil sa harapan ng Panginoon? Paano sa inyo ang salita ng Panginoon kung hindi kayo marunong mag-amen? Hindi kayo nag-aamen sa salita ng Diyos. Paano papasok sa puso nyo ang salita ng Diyos? Ni kahit na sa dasal, hindi kayo nag-aamen. Paano nyo matatanggap ang blessing ng Panginoon kung hindi kayo marunong mag-amen? Bakit hindi lumalabas sa bibig natin yung amen? Dahil hindi ang kagustuhan ng dyablo. Ang nais ng Panginoon ay magsabi ka ng amen. Dahil ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Kainin mo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Amen. Bakit hindi niyo pinapasok ang salita ng Diyos sa puso niyo? Sa pamamagitan ng pagsasabi ng amen, nagiging bukas ang puso ninyo. Ibig sabihin, focus kayo sa salita ng Diyos. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos, kaya nakakapagsabi kayo ng amen. Pero dahil hindi kayo focus sa salita ng Diyos, wala kayong masabi na amen. Paano papasok sa inyo si Kristo sa buhay ninyo? Kung hindi kayo magsasabi ng amen. Tulog pa ang iba. Hindi sila nakikinig, nagsa-cellphone. Yung iba, ang daming pinoproblema. Nasa utak nila yung mga problema. Hindi ang salita ng Panginoon mismo. Kaya nga ano sabi ng Panginoon? Ang mula sa Diyos ay dumidinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. So kung hindi natin pinapakinggan pala ang salita ng Panginoon habang nagpipreaching yung pastor, hindi tayo mula sa Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karinang langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Paano mo masusunod ang kalooban ng Ama kung hindi mo alam yung kanyang inuutos sa iyo? Hindi mo ipinapasok sa puso mo ang salita ng Diyos. Paano mo masasabing sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon? Kung kahit ang salita ng Diyos ay hindi kumirot sa puso mo. Hindi pumasok, hindi tumanib sa puso mo ang salita ng Panginoon. Paano mo ito may sasabuhay? Kung hindi mo pinapakinggan ang salita ng Diyos, minsan lang sa isang linggo, huwag kang matulog. Pilitin mo maging gising sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong maging bastos sa harapan ng Panginoon. Kung ang Panginoon ginawa niya, hubad siyang nakapako sa krus. Hubad-hubad siya. Kahiya-hiya ang ginawa niya, pero tayo, huwag tayong maging bastos sa harapan ng Panginoon. Ibigay natin yung the best na pagsamba sa harapan ng ating Panginoon. Sapat na ba sa inyo yung makapagsimba lang tayo? Yung masabi natin may pananampalataya tayo dahil nakapagsimba tayo. Hindi ba dapat yung may personal tayong relationship sa ating Panginoon? Ano sabi ni Apostol Paul? Sa mga tao, dapat sana ay nagpapahayag na kayo ng salita ng Diyos. Pero bakit? Gatas pa rin ang kinakain nyo magpahanggang ngayon. Kasi nga hindi nila isinasa puso yung salita ng Diyos. Dapat magpahanggang ngayon, nagpapahayag na kayo, nagsishare na kayo ng gospel. Pero bakit hindi niyo magawa? Dahil hindi sinasa puso yung salita ng Panginoon. Hindi tumatanim sa puso ng tao yung salitang kanyang pinapakinggan. Kaya magpahanggang ngayon, immature pa rin tayo sa pananampalataya. Paano kayo magkakaroon ng personal na relationship sa ating Panginoon kung hindi kayo nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Sinabi niya, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Amen. So paano nyo susundin ang kalooban ng Panginoon? Paano nyo masasabing mahal ko ang Panginoon? Paano nyo masasabing, Lord, may pananampalataya ako sa inyo kung hindi nyo naman pala sinusunod ang salita ng ating Panginoon? Every Sunday, natatanggap natin ang salita ng Panginoon, pero bakit hindi natin ito'y sinasa puso? Bakit hindi natin ninanais, hindi tayo na-excite sa pakikinig ng salita ng Diyos? Tunay ba na Ama natin ang Panginoon?
O yung dyablo mismo, ang ama natin dahil mas sinusunod natin ang gusto niya. Hindi natin sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Iniutos ni Jesus na dapat tayo manalangin upang sa gayon hindi tayo matukso ng dyablo. Pero nagdarasal ba tayo? Bakit ayaw natin magbasa ng Bible? Kasi nga hindi yung kalooban ng dyablo. Bakit ayaw natin na mag-evangelize? Dahil hindi yun kalooban ng dyablo. Ang nais ng Panginoon, mag-evangelize tayo. Pag-aralan natin ang Biblia, kaya nandyan yung Bible study. Magsimba tayo. Pero hindi natin ginagawa yun. Nagdarasal nga tayo, pero ganun, anong klaseng pagdarasal ba yung idinarasal natin? Lord, maraming salamat po sa mga pagpapalang ito. Hindi ba tayo hihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan? Hindi ba natin hihingi ng tawad ang ating mga pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung hindi natin hihingi ng tawad ang ating mga kasalanan, sinong hihingi ng tawad para sa atin? Si Jesus? Hindi ganoon. Ginawa na yun ng ating Panginoon. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Yung dugo niya mismo ay nandyan na. Makikipagpalitan ka na lang sa harapan ng Panginoon. Ihahandog mo na lang yung sarili mo. Nang sa gayon, yung dugo mismo ni Kristo na karapat dapat na handog. Yun yung magpapatawad sa inyong mga kasalanan. Kaya nga sinasabi niya sa Revelation chapter 7 verse 14. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero na ang kanilang damit. Paano lilinis ang inyong damit? Sa pamagitan mismo ng dugo ng kordero, si Kristo mismo. Kinakailangan yung hihingi ng tawad ang inyong mga kasalanan. Nang sa gayon, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, mapapaputi kayo. Lilinis kayo sa inyong mga kasalanan. Pero bakit hindi kayo humihingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan? Sino magpapaputi sa inyong mga kasalanan? Si Kristo lang ang may kakayahan at magpatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Minsan lang sa isang linggo. Kaya mapalad kayo dahil may pagkakataon kayo makapagsisi. Mapalad kayo kung ang simbahan ay pinapahayag ang pagsisisi sa kasalanan. Bakit? Marami sa mga simbahan ngayon na hindi na pinapahayag ang kasalanan. Bakit hindi tinuturo ng mga tagapagpahayag yung na dapat magsisi ang mga miyembro? Kawawa ang mga miyembro. Kawawa ang tagapagturo kung ganon. Kung hindi nila itinuturo ang tamang katuruan patungkol sa pagsisisi. Sapagkat paano kayo makakapunta ng langit kung hindi kayo magsisisi sa kasalanan? Hindi kayo nagsisisi dahil ba namatay na si Kristo? Dahil ba ginawa na niyon ng ating Panginoon kaya hindi na kailangan magsisi? Mga kapatid, ano sinasabi ng Biblia? Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Ano sinasabi ng ating Panginoon? Darating ang panahon na hindi na sila makikinig ng wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Walang repentance sa loob ng simbahan. Walang pagsisisi. Natutuwa ang mga tao dahil prosperity gospel. Wala yung katuruan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, pasanin mo ang krus. Wala yung sinasabi ng Panginoon na sinasabi niya na magsisi ka, talikdan mo ang iyong kasalanan. Sino ang nagpapahayag nun? Ang Panginoon ang ipinapahayag niya ay kaligtasan para sa inyo. Pero pinapahayag ng tagapagpahayag, pagpapala para sa inyo. Sino ang may gusto nun? Ang Panginoon ba o ang dyablo? Ang nais ng dyablo ay pagpalain ka. Naisin mo yung mga pagpapala sa mundong ito. Kaya nga ano sabi ng dyablo kay Jesus? Ibibigay ko lahat ng ito. Sambahin mo lang ako at lumuhod ka sa akin. Anong pinapahayag ng pastor o mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang mga relihiyon? Pagpapalain ka ng Panginoon. Sinong Panginoon ang sinasabi mo? Si Kristo ba? O ang Panginoong Yesu? O ang dyablo mismo? Ang Panginoong Jesucristo, sinasabi niya, pagpapalain ka niya ng buhay na walang hanggan kung magpapakayaman ka dun sa langit, hindi sa mundong ito.
Ang pagpapala ng Panginoon ay buhay na walang hanggan, hindi sa mundong ito dahil sinasabi ng Panginoon, darating ang araw, ang mundong ito ay mawawasak. Para saan ang pinaghirapan ng tao? Para saan ang pagpapala ng Panginoon kung ito'y mawawasak din naman? Dahil ang tunay na pagpapala ng Panginoon ay buhay na walang hanggan para sa iyo. Amen. Kaya nga, itanim mo sa puso mo. Dapat magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, suriin natin ang ating sarili kung tayo ba'y namumuhay sa kalooban pa rin ng Panginoon? O namumuhay na lang tayo sa sarili lang natin? Tignan natin ang ating sarili. Ginagawa ba natin yung kalooban ng Panginoon o kalooban ng dyablo? Anong kalooban ng dyablo? Gawin mo ang gusto mong gawin. Magpakasaya ka hanggat maaari. Huwag mong gawin yung mga bagay na espiritual. Basta gawin mo. Huwag mong isipin na isang bagay na ito ay masama. Gawin mo hanggat masaya ka. Huwag mong intindihin. Huwag ka magbasa ng Bible. Huwag ka manalangin. Huwag ka mag-evangelize. Huwag ka mamuhay sa salita ng Diyos. Huwag mong gawin yung mga bagay na nais ng Holy Spirit. Yan ang gusto ng dyablo. Kaya nga, ginagawa yun ng tao. Dahil magaan na pamatok. Misunderstanding. Magaan na pamatok. Walang ang pagsisisi. Pero para sa Panginoon, pasanin mo ang krus. Pasanin mo ang krus katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga huwag niyo sundin ang nais ng dyablo. Katulad ng sinasabi niya na, ibibigay ko lahat sa iyo. Sambahin mo lamang ako, lumuhod ka sa akin. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang Diyos mo ang dapat mo lang sambahin. Si Kristo lang ang dapat mo sambahin. Walang ibang Diyos sa puso mo, kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang dyablo mismo ang dapat mo sambahin. Hindi ang mga bagay sa salibutan ito ang ninanais mo. Kundi naisin mo yung mga bagay na espiritual. Kaya nga, sino ang inyong ama? Si Jesus ba? Sa puso natin. Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iniibig sana ninyo ako. Si Jesus, hindi ang mundong ito. Sinusunod sana ninyo ako. Sabi ng ating Panginoon, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, bakit hindi mo magawa ang dati mong ginagawa? Sa harapan ng ating Panginoon, bakit nung hindi mo magawa yung bagay na nung tinawag ka ng ating Panginoon? Dahil ba malamig ka na ngayon? O dahil ang totoo, sinusunod mo na ang kalooban ng dyablo, hindi ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyo patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Amen. Sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Lagi naglalaban ng dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So, ibig sabihin nun, yung pamumuhay natin sa hilig ng laman at ang Holy Spirit ay naglalaban. Nasa gitna ka, sino kaya ang papakinggan mo sa dalawang iyan? Ang dyablo ba o ang Holy Spirit ang papakinggan mo? Sabi niya, ang kalooban ng Espiritu ay laban sa hilig ng laman. At ang hilig ng laman ay laban sa nasa ng Holy Spirit. So, nasaan ka dun? Sinusunod mo ba ang kalooban ng Panginoon o sinusunod mo na ang kalooban ng dyablo? Kaya mga kapatid, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang lupa. May kamatayan upang hindi na kayo maalipin pa ng masamang hilig nito. Kaya mga kapatid, tingnan ninyo. Pag gusto ninyo mag-Bible, gagawa ang dyablo ng paraan para malihis ang iyong isipan. Pag gusto ninyo mamuhay sa Panginoon, gagawa siya ng problema para lang malihis kayo. Pag nangako kayo sa Panginoon, gagawa siya ng matinding problema para hindi nyo natuparin ang pangako ninyo. Pag gusto niyo magsimba, gagawa siya ng problema para hindi na kayo magsimba. Pag gusto niyo maging tapat sa Panginoon, gagawa siya ng tukso para hindi kayo maging tapat sa Kanya. Sino ngayon ang sinusunod ninyo? Suriin ninyo ang inyong sarili. Kaya nga sabi niya, huwag ninyong ipailalim pa ang inyong sarili sa kasalanan. Kung ang cellphone ang nagiging sanhi ng pagkakasala, unahin mo muna ang Panginoon. Huwag mo munang unahin ang cellphone dahil yan ay gawa ng dyablo. So, mapupunta na lang yung isipan mo, yung
paningin mo sa cellphone, imbis na makapag-Bible ka, imbis na makapag-pray ka, hindi mo na magawa ang kalooban ng Panginoon. Sino ngayon ang sinusunod mo? Nagagawa mo na yung kalooban ng dyablo. Ano sabi ng Panginoon? Sino ang ama mo? Ang dyablo. Dahil siya mismo, sinusunod mo ang nais niyang gusto pagawa sa iyo. Kaya mga kapatid, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo ang inyong sarili bilang katawang may kasangkapan na kabutihan. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang ating katawan sa paggawa ng mabuti. Kaya nga ang mga namumuhay sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi yung mga bagay sa hilig lang ng laman. Pero ang namumuhay sa espiritual ay walang bagay na pinapahalagan, kundi yung mga bagay na espiritual. Kung nais natin mamuhay na maka-espiritual, mag-Bible ka. Kung nais mo mamuhay na maka-espiritual, magdasal ka. Kung nais mo mamuhay na maka-espiritual, mamuhay ka ayon sa salita ng Diyos. I-meditate mo ang salita ng Diyos. Magkaroon ka ng plan. Magkaroon ka ng time para sa salita ng Diyos. Makinig ka ng salita ng Diyos. Isabuhay mo lahat ng salitang iyong naririnig. Kung nais mo mamuhay na ka-espiritual, mag-evangelize ka. Nang sa gayon, maranasan mo kung anong ginawa ng ating Panginoon. Maramdaman mo sa puso mo yung tunay na pagmamahal para sa ibang kaluluwa. Dapat magkaroon tayo ng concern para sa ibang mga kaluluwa. Hindi lamang sa pansarili natin. Kaya mga kapatid, kung tayo nalalayo na ng landas sa harapan ng ating Panginoon at hindi na natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon at hindi na tayo makapamuhay pa ng makaspiritual, isipin nyo na lamang yung prodigal son. Nung na-realize niya yung kasalanan niya, anong ginawa niya? Dapat akong bumalik sa aking ama. Pero, higit sa lahat, na-realize niya na dapat muna siya magsisi sa kanyang mga kasalanan. Ipagtapat niya yung mga kasalanan niya sa harapan ng Panginoon. Ganon din dapat tayo. Hanggat may pagkakataon pa kayo, dapat na ninyo ma-realize ang inyong mga kasalanan. Kapag na-realize ninyo ang inyong mga kasalanan, bumalik kayo sa ating Panginoon. At ipagtapat niyo sa Kanya ang inyong mga kasalanan. Humingi kayo ng tawad at patatawarin kayo ng ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Mapalad ang naglilihis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Linisin ninyo muna ang inyong sarili. Nang sa gayon, mapalad kayo at makakapasok kayo sa Panginoon doon sa kaharian ng langit. At bibigyan niya kayo ng karapatang kumain ng bungang kahoy na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, itong ating komunyon, pagkakataon ninyo para malinis ang inyong isipan at ang inyong puso. Pero higit sa lahat, linisin niyo muna ang inyong puso at isipan sa paghingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Manumbalik muna tayo sa harapan ng ating Panginoon na sa gayon maging karapat-dapat tayong tumanggap ng kanyang dugo at laman. Kaya nga sabi ng Panginoon, kainin mo ang aking laman, inumin mo ang aking dugo, nang sa gayon magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang salitang aking ipinapahayag sa inyo, naway tumanim ito sa inyong mga puso. Huwag niyong baliwalain ang panawagan ng ating Panginoon. Huwag niyong baliwalain sa puso ninyo. Baka iba na pala ang Panginoon mo. Baka ang Panginoon mo, yung sinusunod mo, ang dyablo na. Kaya matakot tayo. Dapat na tayong manumbalik sa Panginoon. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kung hindi na natin nararamdaman pa yung pagkilos ng Holy Spirit, tumawag na tayo sa ating Panginoon. Hingin natin sa Panginoon na i-revive niya tayo. Bigyan niya tayo ng revival sa ating spiritual na pamumuhay. Maging mainit tayo muli sa pananampalataya. Maging mainit tayo muli sa pagbabible. Maging mainit tayo sa pananalangin. Maging mainit tayo sa pagpupuri. Kung paano tayo nagpupuri nung tinawag tayo ng ating Panginoon. Maging mainit tayo. Yung kahit na dumanas tayo ng problema, masaya ka pa rin. Kasi nga, nandyan ang Panginoon sa buhay mo. Sa puso mo, ramdam mo yung pagmamahal ng Panginoon. Pero paano nalaman kung ikaw ay nalalamig na sa pananampalataya? Hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin, kung paano ba masusolusyon ang problema mo. Isa lang. Pagsisihan mo, panumbalik ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasalanan. Balikan mo muli yung dati ng
relasyon sa Panginoon. Ibalik mo muli yung dati mong ginagawa kung paano ka mangusap sa Panginoon. Kung ano ang ginagawa mo sa harapan ng Panginoon, gawin mo ulit na sa gayon, sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito tayong manalangin. Ipagdasal natin sa harapan ng ating Panginoon. Sino na ba ang nagkokontrol sa buhay ko ngayon? Ipagdasal natin ang ating sarili na tayo'y patawarin ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Ipagdasal natin ang ating sarili na baka ang diablo na pala nagkokontrol sa atin.